Matapos kong sabihin kay Letty ang tungkol sa kontrata, ay halos hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapaniwala na ang sikat na negosyante na nag-alok ng kasal ay isang bigating tao. Tinanong din niya ako kung bakit kailangan kong magbuntis kung may nobya naman si Mateo. Ang tanging sagot ko lang ay hindi ko alam kung bakit kailangan kong magbuntis. Sunod-sunod na buntong hiningang pinakawalan ni Letty. Maski siya ay palaisipan din sa kanyang mga nangyayari sa akin ngayon. So, ano nang plano mo ngayon? Di ba ang sabi mo pagkasilang ng sanggol ay kailangan mo nang umalis? Magkasunod na tanong nito sa akin. Mahirap man, Letty, pero kailangan kong sundin ang nasa kontrata. Malungkot kong ani. Susundin mo? Paanong bata? Masisikmura mo ba na iwanan ang magiging anak nyo sa lalaking yun? Hindi makapaniwala nitong tanong. Ito na nga bang sinasabi ko? Alam kong hindi papayag si Letty sa plano ko. Dapat pala'y hindi ko na lamang sinabi. Wala naman akong laban, Letty. Usal ko. Kung tumakas ka na lang kaya nang hindi ka pa nanganganak. Napailing ako dahil sa ideya nito. Hindi ko naman pwedeng gawin yon, Letty. Saad ko. Tumaas naman ang kanan niyang kilay dahil sa sinabi ko. Nakapirma ako ng kontrata at sa tingin mo ba makakatakas ako sa poder ni Mateo? May nagbabantay sa aking guardian sa labas ng iskinita nitong apartment mo. Saad ko. Pagkagulat naman ang namutawi kay Letty. Kanina ko pa gusto sabihin sa kanya na may kasama akong mga bantay. Pero dahil nadala ko ng matinding emosyon kanina, ay nakalimutan ko nang sabihin sa kanya. Ha? Totoo? Bakit hindi mo kaagad sa akin sinabi? Sunod-sunod na tanong niya. Huwag mo na lang pansinin ang mga guard sa labas. Sinabihan ko naman sila na maghintay sa akin sa loob ng sasakyan. Saad ko. Bigati nga talaga ang asawa mo. Biruin mo may bantay ka na. Pailing-iling na sabi nito. Nagkibit-balikat lamang ako. May picture ka ba ng asawa mo? Kuryosong tanong nito. Tanggalin mo nga ang salitang asawa, Letty. Hindi ko naman talaga asawa yun. Napabusangot kong sabi. Anong hindi mo asawa? Hoy, asawa ka sa papel at hindi naman peke ang kasal na naganap sa inyo. Huwag mo na lang ibahin ang usapan natin. May picture ka ba ng asawa mo? Pag-uulit nito. Nagdadalawang isip ko namang kinuha ang cellphone ko sa shoulder bag ko. May ilang picture si Mateo dito. Pati na ang buong pamilya niya. Meron kaming picture noong araw ng kasal namin. Si Mateo ang nag-save ng mga picture sa cellphone ko. Ang dahilan niya para daw maging totoo ang pagpapanggap namin sa lahat ng mga tao. Akin na nga yan. Saad ni Letty sabay hablot sa hawak kong cellphone. Hindi naman ako nakaangal dahil baka kung ano pang isipin itong kaibigan ko. Wow naman! Bakit ang daming pictures ng asawa mo dito? At teka, bakit ang gwapo? Sino tong mga kasama mo? Hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil sa ekspresyon ni Letty. Mukha kasing hindi siya makapaniwala sa itsura ni Mateo. Pero sa bagay, sino ba namang taong hindi magugulat kung makakakita ka ng gwapo at higit sa lahat, mayamang tao pa. Yung kasama namin dyan ni Mateo, mami at daddy niya. Yung isa naman, kapatid niya. Paliwanag ko sa kanya. Napatangu-tangu naman siya. Sumilay ang malawak ng ngiti ni Letty habang inililipat niya ang mga litrato. Ang gwapo, hindi ko inakala na anghel palang asawa mo. At ang perfect niyong dalawa dito sa wedding pictures niyo ni Mr. David. Parang totoo kayong in love sa isa't isa. Base sa ekspresyon ng mukha ni Letty, ay kinikilig ito habang tinitingnan ng mga larawan namin. Parang lang, pagtatama ko. Inirapan naman ako nito bago padabog na iniabot sa akin ang cellphone ko. Mahina naman akong natawa. Hindi ka naman pala lugi siya, Ina. Sabi nito. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Letty? Taka kong tanong. Kahit kailan talaga may pagkalutang ka, ang ibig kong sabihin ay hindi ka nalugi dahil ang gwapo ni Mr. David. Napamaang ako dahil sa sinabi niya. Nakuha pa talaga ni Letty na magbiro. Ewan ko sa'yo, Letty. Baliwalang saad ko. Napalingon kaming dalawa ni Letty sa pintuan nang biglang may kumatok mula sa labas. Ma'am siya, Ina. Rinig kong tawag sa akin ng driver na kasama ko. Napabuntong hininga ako bago tumayo. Kailangan ko nang umuwi, Letty. Tatawagan na lang kita pagkarating ko sa bahay. Pagpapaalam ko dito, tumango naman siya.
Naglakad ako patungong pinto at doon ko nga nakita ang driver ni Mateo na naghihintay. Halika na Manong, tanging sambit ko. Nang makarating kami sa sasakyan, kaagad din namin nilisan ang apartment ni Letty. Mabilis din kaming nakauwi sa bahay. Akma ko sanang bubuksan ang pintuan nang makarinig ako ng mumunting ingay sa loob ng kwarto ni Mateo. I love you, babe. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong sinabi ni Carmela kay Mateo. Si Carmela ang nasa loob at alam kong may ginagawa silang milagro sa loob ng kwarto. Tumalikod ako upang lisanin ang lugar. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng lungkot. Bakit ako nakakaramdam ng kirot sa dibdib nang marinig kong nasa iisang kwarto sila at bahala na nga sila. Parang tinutusok ang dibdib ko dahil sa naabutan ko. Hindi ko man sila nakita ng personal, ay nasasaktan pa rin ako sa hindi malamang dahilan. Bigla tuloy akong napaisip. Kung sana hindi muna ako umalis sa apartment ni Letty. Sana hindi ko sila naabutan sa mismong kwarto pa ni Mateo na may ginagawang milagro. Wala naman akong karapatan dahil magkasintahan sila. Giit ko sa sarili. Mas pinili ko na lamang pumunta sa guest room kung saan ang naging una kong kwarto. Hindi ko kayang humarap sa kanilang dalawa at ang pangako ko kay Letty na tatawag ako or magte-text sa kanya ay hindi ko nagawa. Iniisip ko pa rin na magpahanggang ngayon kung ano na kayang ginagawa ng dalawa ngayon. Tapos na kaya sila? Napailing na lang ako dahil sa pumapasok sa isip ko. Napahawak ako sa malaki kong tiyan at hinimas ito. 5 buwan pa lang ito pero ang laki na. Mayat maya kasi ang kain ko. Habang hinihimas ko ang umbok kong tiyan, ay narinig kong pagkatok mula sa labas ng pinto. Mabigat ang loob kong nagtungo ako sa pintuan at binuksan ito. Si Mateo ang nakatayo mula sa tapat ng pintuan nitong guest room. Napaiwas ako ng tingin mula sa gilid ng labi niya nang may makita ako na kalat na lipstick. Napansin naman niya na napaiwas ako kaya pinahiran niya ang gilid ng labi niya ng kamay niya. Kanina ka pa nakauwi? Mahinahon niyang tanong. Marahan naman akong tumango nang hindi tumitingin sa mga mata niya. Nakakapaso ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Kung para sa kanya ay normal lang yun, pero sa akin ay ang lakas ng epekto. Bakit hindi mo ako tinawag sa kwarto ko nang nakauwi ka na pala? Napamaang ako dahil sa tanong niya. Alangan naman pumasok ako sa kwarto niya nang may ginagawa silang milagro ng girlfriend niya. Hindi ko naman masisikmura na basta-basta na lamang ako papasok sa kwarto niya. Kahit naman bayad ako sa kanya, ay may respeto pa din ako sa sarili ko. Hindi ko naman pwede kayong istorbohin. Pabulong na saad ko. Narinig ko naman itong mahinang natawa dahil sa sinabi ko. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Tanong ko sa sarili ko. Oh, I'm sorry. Anyway, hindi ka pa ba nagugutom? Wala si Riri and Manang. Pinagbakasyon ko muna sila for 2 days. Mahaba nitong litanya. Napatangu-tangu ako. Kaya pala hindi ko makita si Tito at Manang sa loob ng bahay. Pinagbakasyon niya palang mga ito. Mag-usap tayo. Ngayon alam ko na kung bakit malaya silang dalawa ni Carmela na nakakakilos dahil walang ibang tao sa bahay maliban sa aming 3. Nasaan pala si Carmela? Imbes na sagutin ko ang tanong niya ay nagtanong din ako. She's in my room. Kaya dito ka muna sa guest room habang nandito pa si Carmela. I know you are hungry. Let's eat. Sabi niyang muli. Tumango lang naman ako bago sumunod sa kanya papuntang hagdan. Nang makarating kami sa kitchen, ay kaagad niya akong inasikaso. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit inaasikaso pa ako ni Mateo kung nandito naman ang girlfriend niya na dapat niyang mas atupagin kesa sa akin na asawa niya lang sa papel at sa kontrata na galing sa kanya. Pero ang girlfriend niyang nandito sa bahay niya, ang siyang tunay niyang minamahal. Mukhang nakaistorbo ako sa inyo. Napatayo ako mula sa pagkakaupo nang biglang magsalita si Carmela mula sa likuran ko. Hinarap ko ito. Maski si Mateo ay tumayo at tinungo niyang pwesto ni Carmela. Nahihiya naman akong napayuko nang maghalikan sila sa harap ko. Jealous? Tanong niya kay Carmela nang matapos silang maghalikan. Tiningnan ako ni Carmela at nginitian ako nito. Parang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Mateo. Dahil siguro normal lang yun para sa kanila. Marahan siyang tumango, mahina namang natawa si Mateo. Nagsiselo siya sa akin? Bakit naman siya magsiselo sa isang katulad ko? Bumalik ako sa pagkakaupo at muling kumain.
Inasikaso ni Mateo ang girlfriend niya. Nakaupo si Carmela sa katapat kong upuan. Samantalang katabi naman niya si Mateo na pinaglilingkuran siya. Nagpatuloy ako sa pagkain upang makabalik na ako sa kwarto. Nang hindi sinasadya na mabulunan ako. Akma kong aabutin ng isang basong tubig mula sa lamesa nang tumayo si Mateo at inabot sa akin ng isang baso na may lamang tubig. Oh my gosh! Rinig kong sambit ni Carmela. Kaagad ko itong kinuha at ininom. Nang mahimasmasan ako ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang dahil sa pagmamadali ko ay nabulunan na ako. Nakakahiya kay Mateo at Carmela na makita akong nabubulunan. Nilapag ko ang baso sa lamesa bago tumingala kay Mateo na nakatayo at mukhang nag-aalala sa akin. Mali pala ako. Sasanggol sa sinapupunan ko. Are you okay now? Gusto mo pa ng tubig? Tanong niya sa akin. Hindi na. Salamat, Mateo. Usal ko. Tumango naman ito bago bumalik sa pagkakaupo sa tabi ni Carmela. Be careful next time. Ani niya. Marahan akong tumango. Nilingon ko si Carmela nang magsalita ito. Gusto mong ikuha kita ng fresh milk, Shaina? Para malusog si baby paglabas. Alok niya. Ako na lang ang kukuha. Mamaya na. Tapos na rin naman akong kumain. Palusot ko kahit na may kaunting pagkain pang natira sa plato ko. Kain na tayo, Mateo. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Sure ka? Paniniguro niya. Ngumiti ako bilang oo. Tiningnan ko si Mateo bago ko napagpasyahang tumayo. Nang nakatalikod na ako sa kanila, ay narinig kong nagsalita si Mateo. Pero narinig ko naman na pinigilan ito ni Carmela. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa nakapasok na ako sa silid pang panauhin. Napapikit ako ng mariin at kinagat ko ang aking pang-ibabang labi. Bakit may kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag kung bakit ako nagkakaganito? Hindi ko ata kayang makita silang sweet na sweet sa isa't isa. Kahit na normal lang yon dahil magkasintahan naman sila. Kalimutan mong nararamdaman mo sa kanya, Shaina. Hindi pwedeng nararamdaman mo para sa kanya. Pagkausap ko sa sarili, siguro ay mamaya na lang ako bababa para kumuha ng fresh milk. Hihintayin kong wala na sila sa kusina para hindi ako mailang sa bawat kinikilos ko sa tuwing magkakasama kaming tatlo. Dahil 8:00 na rin ng gabi na pagpasyahan kong maglinis na ng katawan, nakasuot lamang ako ng maluwag na t-shirt para komportable akong matulog. Nakabalot ang mahaba kong buhok sa katamtamang kapal na tuwalya upang matuyo habang hindi pa ako natutulog. Kinuha kong cellphone ko upang tingnan kung nag-text pa si Letty sa akin. Pero wala akong nakita na kahit anong text message mula sa kanya. Ang tanging naroon lang sa messages ay isang unknown number. I'm enjoying with my boyfriend. Sana gumaan na ang pakiramdam mo. Pangalawang beses na akong nakakatanggap ng mensahe sa hindi kilalang tao. Bakit nagkataon pa na sa akin na isesend ang text? Kung may nananadya ay sino yun? Sinong nagpapadala ng mensahe sa akin? Dahil sa pag-iisip ko, hindi ko na malaya na nakapasok na pala si Mateo sa loob ng kwartong tinutuluyan ko. Inilapag ko ang cellphone ko sa ibabaw ng kama bago umayos ng tayo at hinarap si Mateo. Hindi ko nga pala nailak ang pintuan kanina, kaya malaya siyang nakapasok ng walang pahintulot mula sa akin. Mabuti naman at gising ka pa. Usal nito. Hindi pa naman ako inaantok. Pupunta pa kasi ako sa kusina para kumuha ng gatas. Saad ko. Lumapit ito sa akin at inabot niyang isang basong gatas sa akin. Huwag ka na lumabas ng kwarto mo. Inumin mo na to at matulog ka na. Ani niya. Kinuha kong iniaalok niyang isang basong gatas at inilapag ko ito sa side table na nasa gilid ng kama ko. Salamat. Pasensya na kung naabala na naman kita. Usal ko. Kung kumuha na sana ako kanina ng mas maaga, hindi na sana siya naabala. Tulad nga ng sabi ni Carmela, ay nagseselo siya sa akin. Siguro dahil sa pagiging maasikaso ni Mateo sa akin. Ginagawa lang naman ni Mateo yon dahil sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Tumango naman ako habang nililibot ang paningin sa kabuuan ng kwarto nang huminto ang tingin niya sa akin. Sinundan ko ng tingin kung saan siya nakatingin at sa suot kong maluwag na t-shirt siya nakatingin. Pinamulahan ako ng muka at napayakap ako sa aking sarili. At muling tiningnan si Mateo na ngayon ay nagsisisi siya dahil sa ginawa ko. Come on, nakita ko na yan. Hindi mo na kailangang itago pa sa akin. Ani nito.
Lalo akong nakaramdam ng matinding kahihiyan dahil sa ibinulgar niya. Paano niya makikita ng malinaw ang buo kong katawan kung madilim at pareho kaming lasing nung gabing yon? Hindi kaya binuksan niya ang ilaw nang makatulog ako? Pero imposible naman yun. Herbert, singhal ko dito. Paano niya nasisikmura na mag-isip ng ganoong bagay samantalang nandito sa pamamahay niyang nobya niya? I'm not. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sambit niyang muli. Napaatras ako nang bigla siyang humakbang papalapit sa akin. Dahil kapag umatras pa ako ay dederecho ako sa kama kaya hindi na ako umatras at hinayaan siyang makalapit sa akin. Anong gagawin mo? Kinakabahan kong sabi. Pero tumapat ito sa mukha ko upang makita ang reaksyon ko ng malapitan. Easy lang, Miss Castro. Kung iniisip mo nga halikan kita, hindi yun mangyayari. Ani niya, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala sa isip ko na mahahalikan mo pa akong muli. Ang akin lang ay pwede ka naman magsalita nang hindi lumalapit sa akin. Usal ko, pero nanatili pa rin siya sa ganoong pwesto. Natatakot ka ba? Natatakot ka bang may mangyari sa atin ngayon dito sa kwarto mo? Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para itulak siya, papalayo sa akin. Hindi naman malakas ang pagkakatulak ko sa kanya, ngunit sapat na yon para mapaatras siya. Kailanman, hindi ko naisip ang bagay na yon. Hindi ako katulad ng ibang babae. Kung alam mo lang ang tunay kong nararamdaman, hindi ko gustong mabuntis ng maaga. Pero nandito na to. Ang akin lang naman, wag na nating balikan na nangyari sa atin nung gabing yon. Mahaba akong litanya. Hindi mo rin naman ako kailangang alagaan. Kaya kong sarili ko. Bigyang pansin mo na lang ang girlfriend mong nandito sa pamamahay mo ngayon. Nagsiselos siya ng dahil sa akin. Kaya please, hayaan mo na lang ako. Habang nandito ako, aalagaan ko ang sarili ko para sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Matapos kong sabihin yon ay may parte sa akin na hindi tanggap ng kalooban ko ang aking sinabi. Pero nakahinga na rin ako ng maluwag matapos kong sabihin ng mga yon. Nagulat siya sa sinabi ko, pero hindi kalaunan ay umakto itong natawa sa sinabi ko. Alright. Are you jealous, Miss Castro? Walang pasintabi nitong usal. Ha? Bakit ako magsiselos? Meron bang namamagitan sa atin? Bulalas ko. Sarkastiko siyang natawa. Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Miss Castro. Baka nahuhulog ng loob mo sa akin. Dugtong pa nito. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Ang tanging namamagitan lang naman sa amin ang tungkol sa kontrata. At wala nang iba pa. Anong gusto niyong maging sagot ko? Hindi kita maintindihan, Mateo. Kung nandito ka para inisin mo lang ako, please, bumalik ka na sa kwarto mo dahil naghihintay sa'yo ang girlfriend mo. Mariin kong sabi. Nai-stress ako dahil sa lalaking to. Parte ng pagbubuntis ang mabilis na pagka-stress at ang bilin sa akin ng pinsan ni Mateo ay bawal akong ma-stress. Bakit gusto mo na akong umalis? Hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko. Bakit mo ba ako pinipilit na sagutin ka, ha? Alam mo naman na magiging sagot ko. Bakit gusto mo pang sabihin ko mismo sa harapan mo? Pinilit ko ang sarili ko na maging mahinahon. Gusto ko lang makasigurado. Aniya, bumuntong hininga ako. Kung ano man ang nasa isip mo, hindi yun mangyayari. Ang tanging namamagitan lang sa atin ay ang kontrata at wala nang iba. Saad ko.